Ito ang pinaka-worst na nangyari sa amin habang natutulog kami sa gitna ng kagubatan. 2015 dito sa Tagurano, merong labanan na nangyari sa mga NPA at militar. Naging battlefield itong lugar na to at maraming nasawi at nawalan ng buhay. At dito tayo mismo matutulog, kakain at magso-survive hanggang 24 hours. At tignan natin kung ano mangyayari. Akit na kami sa bundok mga kaelgang. Nandito na tayo sa bundok at itutuloy na natin yung challenge natin. Kasama ko mga friends ko ngayon. Yo, kamay-kamay! Wala pala siya mga kamay mga kaelgang. Unang pag-akyat pa lang namin ay talaga nabighani ako sa sobrang ganda nitong lugar na to. Meron din mga taong nakatira dito. Hindi tayo magtatayo ng tent dito. Doon tayo mismo sa gitna talaga ng kabundukan. Yun yung spot natin mga kaelgang. Naisipan namin na umakyat pa talaga sa malayong lugar para naman ma-experience namin ang buhay sa bukid. Sobrang layo na napuntahan namin mga kaelgang. Hindi pa rin kami nakakita ng spot kasi yung lugar dito elevated. Hindi kami makahanap. Bago natin sisimulan to, kailangan muna natin gumawa ng mga challenges. Meron tayong mga tasks na gagawin dito sa kabundukan mga kaelgang. So unang gagawin natin, maghanap ng spot. Pangalawa, magsaset up tayo ng tent. Tapos maghahanap tayo ng mga resources dito. Any resources na pwede nating kainin. So dito tayo maghahanap ng pagkain. At mga apat mga kaelgang, dito tayo magluluto. Unang pagsubok namin ay parang nawala ako sa kanila. Napakodri ng kuweba ata. At di ko na malayan na wala na pala sila sa harap ko. Dol sa kaning statwa, katong ragmat ulo. Wala na to? Oh. Sige, layo na kami bro. Hindi ko na malayan na malayo na pala sila. Hold lang mo dra. Parang natakot na ako kasi di ko nakabisado yung mga daan dito. Naiwan ako sa mga kasama ko. I think number 1 rule dito guys, kung magka-camp kayo, walang iwanan. Hindi katulad nito, naiiwan tayo. Kasi merong mga what if lang guys like mahulog tayo. At sa sobrang haba na nilakbay natin, hindi ko na malayan na nakita ko na pala sila. Grabe ang layo nila. Kung nakita ko na yung mga kasama ko, nandito sila sa taas. Nakahanap na kami ng spot. Dito kami matutulog hanggang umaga. Dito kami magsasurvive. At sa wakas, nakahanap na tayo ng matutulugan. Sunod naman natin gawin ay pwesto ang ating tent. Ito na yung source namin para mabuhay kami ngayong araw na to. So good luck sa amin mga kaelgang. Guys, ano ba, gutom na kayo? Kain na tayo men. Kasi ang gagawin natin ngayon, maghahanap tayo ng mga pwedeng kainin dito sa gubat. Baka nagtaka kayo kung saan ko to nakuha. Well, meron kami nakilala dito na sobrang bait. Ito si Nanay Eileen. Matagal na siya dito. At ang dami namin natutunan sa kanya kung paano sila namuhay dito sa kabundukan. Paningkamot. Oh. Ang daming life lesson ang tinuro sa akin ni Nanay at madami din siyang kwento sa sarili niya. Pero isa lang talaga ang tumatak sa isip ko, kundi ito. Yung sinasabi ko sa inyo mga kaelgang na dapat meron kayong gagawin matupad yung mga pangarap nyo. Hindi yung palagi kayo nagpe-pray na sana magkaroon kayo ng ganito, ganyan, pero wala kayong ginagawa. Dapat paghirapan nyo kasi yan yung step na kailangan nyo para makuha nyo yun at ibibigay yan sa inyo ng Diyos. Kaya tayo guys, kakayad tayo, mag-grind tayo dito guys, magsusumipag tayo sa pag-vlog natin mga kaelgang at darating yung panahon na ibibigay sa atin yun ng Diyos yung mga kahilingan natin kasi nagsikap tayo. Ang dami ko natutunan kay Nanay at salamat sa iyo kasi dahil dito mas lalong pagsisikapan ko pa. Lulutuin na natin to kasi gutom na yung mga kasama natin. Kaya tara! Guys, let's go! Let's eat! Tara! Laon sa mo na! Bay, lami kayo na bay! Lami di kayo na dali? Lami siguro. Sige, tara, mga na lang tayo. Oh, lami kayo, me. Hindi ko alam kung masarap ba to or hindi. Lami kayo. Lami yung kayo, At goy. hindi talaga masarap yung kinain namin. Pero dahil may topa kami sa ulo, kinain pa rin namin ito. At sa kalagitnaan ng pagkain namin, napansin ko na pumapatak na yung ulan. Parang malakas to men. Pinasok na namin lahat ng mga gamit namin kaysa naman mabasa ito. Lumalakas na talaga ang ulan at meron pang problemang nagdag. Guys, meron tayong problema guys. Oh no! Kasi yung tent natin walang unan. Nako, mahihirapan tayo matulog niyan men.
Kaya nga bro, medyo mahirap talaga tong gagawin natin. Gagawin natin ngayon. Kailangan natin magsakripisyo men, kasi kailangan natin makasurvive dito ng 24 hours. Oh, paano kung umulan, men? Yun nga yung problema natin bro. Hindi na tayo abutan ng 24 hours, bro. Men, kailangan natin to gagawin men. Para to sa inyong gagawin namin. Kaya keep watching. Gabi na guys, ngayon matutulog na kami. Meron kasi kaming narinig na mga balita kanina. Ngayon lang namin na discover. Kahit ako kinakabahan ako ngayon. Yung mga kasama ko, parang ewan ko lang ba guys, parang siguro hindi namin pagpatuloy to or pagpapatuloy pa rin ba namin to. Ngayon lang namin to nalaman na ginawa pala itong battlefield, itong lugar na to, noong 2015. At malapit dito, merong labanan na nangyari sa mga NPA at militar. Kaya natakot kami sa posibleng mangyari dito. Ewan ko lang ba kung pagpapatuloy namin to or hindi. At dito na ako nagdadalawang isip kung dito ba kami matutulog or uuwi na lang kami. Pagpatuloy natin to, tara matutulog tayo. Napag-decide kami na dito na kami matulog pero walang lights na naka-on. Ganito kami nasiksik ngayon guys. Magsisiksikan kami. Good for 6 ata to natin, pero di namin i-expect na kulang to. Sobrang lamig sa likod kasi walang unan. Talagang hindi talaga namin kabisado itong camping na to kasi first time namin itong ginawa. At dito na nagsimula ang pinakatatakutan ko. May footstep man, may footstep. Ano yan? Hindi mo. Saan? At alas 2 na, meron kami naririnig na footstep. Natakot kami kasi baka merong mangyari sa amin na masama. Hindi talaga kami makatulog nun hanggang sa lumipas ang ilang oras na wala na yung tunog. Alas 4 na. So guys, so far safe naman kami dito. Tulog yung mga kasama ko. Nagising ako kasi ang ingay nila bro. Nagising ako guys kasi sobrang ingay nila. I think lalabas muna ako kasi alas 4 na eh. Kailangan natin mag drone shot. Tignan nyo yung kasama natin kung gano'n kami kasiksikan dito. Narealize ko sa video na to, yung nangyari dito, ilang years na pala yun. Sobrang ganda pala, harapin ang mga takot mo. Madami kang matutuklasan na bago at matutunan mo pa ang mundo. Alisin mo yung takot mo. Kasi ako, gusto kong alisin ang takot ko para ipakita sa inyo na sobrang ganda ng ibinigay ng Diyos